Magandang umaga mga kapatid. Kinilulog po namin ang inyong pakikibahagi sa Banal na Eucharistia. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang pagkatalaga sa Basilica Laterano. Ang pangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverend Father Gerard Reyes. Magsitayo po tayo. May mahalagang gamit ang ilang saglit ng makatarungang galit. Upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo ito, ating ulitin ang ating pagkakasala upang hingan ng kapatawaran. Para sa mga pagkakataong na ipagpalagay natin ang ating pagiging kasapi sa simbahan at nagkulang tayong mamuhay alinsunod sa mga kahingian nito, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong tayo'y nagkulang sa paggalang sa simbahan at maaaring nakapagbigay ng hindi magandang halimbawa sa ating kapwa,
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong higit nating pinagpahalagahan ang mga bagay na material kaysa espiritual na kapakanan ng ating mga kapatid, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliyong na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglubog ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga
at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaabusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain, at gamot naman ang mga dahon. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat, ang bundok, mabuwan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ikaw ay hahanga. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit, maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay, liban sa nailagay na si Jesu Cristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat
banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsayo po tayo. Aking bahay na pinili ay pagpapalain lagi. Nangalan ko'y manatili. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga namamali ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtaguy ang papalabas ang mga mangangalakal, pati na kanilang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamali at pinagtatakob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naaalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito sa kasalutan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalam sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, at anong tanda ang maibibigay mo upang patunayan may karapatan kang gawin ito? Tumugod si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginagawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya kang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinipuri na natin ang Panginoon sa Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kaya alam na natin at maliwanag kung bakit nga ba napuno ng galit si Jesus sa loob ng templo. Dahil ito'y nilabastangan ng maraming mga tao. Ginawa siya isang bahay kalakalan, imbis na bahay panalangin. Kaya ganyan din ang paalala sa ating lahat.
ang bawat simbahan ay ating gagalangin. Pero, pag sinabi nating simbahan, hindi lamang yung simbahan na gawa sa bato o gawa sa konkreto tulad nitong ating shrine. Pero ang pinakamahalagang aspeto ng simbahan ay hindi ang kanyang mga bato, kundi kayo. Kayo ang buhay na bato ng simbahan, ang mga miyembro. Kaya iba ang ibig sabihin natin ng simbahan, hindi lamang yung katedral o yung basika o yung pamparokyang simbahan, kundi yung mga taong bumubuo ng bawat komunidad. Sila ang nagpapabanal din sa bawat gusali na ginagamit para sa panalangin. At ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang galit. Masama bang magalit? Ang galit ay iba sa puot. Ulitin ko ang galit ay iba sa puot. Anger is different from hatred. They are to be distinguished one from the other. Mahalaga yan. Kasi kapag ang galit ay naging puot, mayroon itong sabit. Dapat walang sabit. Okay lang magalit, basta walang sabit. Ibig sabihin, yung galit mo, hindi naging puot. Ganun lang kasimple yun. Okay magalit, pero huwag kang magkakaroon ng pagkasuklan o pagkapuot. Do not allow your anger to degenerate into hatred. Kahit ang mabuti at mabait, pwedeng magalit na hindi napapawasan ang kanyang pagiging mabait. Mahalaga pa rin ang galit, lalo sa pagtutuwid ng makulit. Ang nagmamahal, marunong din magalit dahil ang pag-ibig mayroon ding hagupit. Halimbawa, ang magulang na nagmamahal sa kanyang mga anak, pwede pa rin paluin ang anak na nagmamatigas. Dahil ganyan din si Kristo, may pag-ibig na humahagupit. At paano kanyang paghagupit? Hindi pisikal, kundi pagtutuwid sa merong mali. Si Kristo may galit na walang sabit. Nagalit siya, pero nais lang niyang ituwid ang kamalian at abuso. Nagalit siya, pero walang puot. His anger did not include hatred. Nagalit siya, pero ang galit niya ay galit na umiibig. Nagalit siya, ngunit pag-ibig na may hagupit ang kanyang ginamit. Nagalit siya, ngunit ito'y makatarungang galit, righteous anger. Kaya meron pa rin gamit ang galit. Kaya ngayon, may lisensya na tayong magalit. Sasabihin natin, Father, si Jesus nga nagalit, di ba? Yes. And nararapat lang na merong oras na mga magalit tayo. Dahil meron tayong mga bagay-bagay na dapat panindigan. Lalo na kung may kinalaman sa pananampalataya at sa moralidad. Kaya tandaan, may mahalagang gamit ang iilang saglit ng makatarungang galit. Amen. Magsitayo po tayo.
tayo'y nasa tahanan ng Diyos, isang bahay dalanginan. At dito'y nakalaan ang lahat para maitaas sa Kanya ang ating mga puso at isipan sa pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat, at pagdulog ng mga kahilingan. Inaalala natin ang mga pangangailangan ng sangkatauhan at sa bawat petisyon, tayo po'y mananalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Na ang buong simbahang Katoliko ay tuwinang maging isang malinaw na tanda ng katapatan sa Panginoon at palagiang tagapagpaalala ng kahalagahan ng pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na magbunga ng maganda ang mga kampanya ng Santo Papa, mga obispo, at lahat ng mga namumulong espiritual sa pagtatanggol sa karangalan ng tao at karayaang panrelihiyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na ang mga tagapangasiwa sa paglikom ng salapi para sa mga parokya at samahang panrelihiyon ay makaisip ng malinis na pamamaraan, hindi maipagkakamali sa pagbibilit pangangalakal ng mga sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na alalahanin tuwina ng lahat ng mga nagsisimba ang kabanalan ng lahat ng lugar ng pagsamba at umasal ng nararapat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Natandaan sana nating lahat dito sa ating parokya na ang ating pamayanan ay isang buhay na templo ng Diyos at marapat tayong magtulungan alang-alang sa kabanalan at paglago nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos namin, maawain at maibigin. Bigyan mo kami ng liwanag upang maunawaan namin mahalaga rin ang bawat saglit ng makatarungang galit upang amin pong matugunan ang anumang paglalait sa aming pananampalataya sa kabanalan mo at sa kabanalan ng pagsamba. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitanim po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin gawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito, lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Nasa natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay kasalanan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming kakulangan. Ikaw pa rin ang nagsuko ng tutubos sa tanan. Ang suko mong anak ay naging hindi na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagkatangi mo sa Kanya na higit sa lahat. At ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan, ng iyong pagtingin na aming ibinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsasalipo tayo. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasam namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mong iyong simbaang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pagkasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkinapatin kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa katubiling ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
iligtas sa kapahamakan at iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan ng pakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakarisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsinunod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalita ako. Paalala po na ang pagtanggap natin ng komunyon ay gagawin ng bawat hanay. Tayo po ay gagawin ng ating mga actions. Maraming po salamat.
Ko'y
Diyos ng awa at pagmamahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan at tinataas namin sa iyo ang aming bansa. Samantalang naghahanda kami sa pagdalo ni Papa Francisco. Sa bawat kahilingan, ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan, Panginoon. Upang kami ay maging matapat sa Santo Papa, ang kinatawan ni Cristo sa lupa, manalangin tayo. Upang kami ay manabik na makatagpo at makinig kay Papa Francisco, manalangin tayo. Upang kami ay maging mapagbalasakit sa mga dukha at nangangailangan, manalangin tayo. Upang kami ay maging maawain sa mga mahihina at nawawala, manalangin tayo. Upang kami ay maging mapagkumbaba na ikumpisa ng aming mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, manalangin tayo. Upang kami ay malimit at mataimtim na tumanggap ng banal na komunyon, manalangin tayo. Manalangin tayo. Diyos na aming Ama, kaming lahat ay iyong mga anak. Gawin mo kaming bansang mahabagin at mapagmalasakit na nananalig makatagpo si Papa Francisco. Gawin mo kaming bansa ng mga banal at bayani sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niluog mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sandali po namin hihingi ang inyong pansin. Gaganapin ang isang kasalang bayan dito sa EDSA Shrine sa ika-21 Pebrero sa susunod na taon. Para sa mga nagnanais na makakanggap ng sakramento ng kasal, maaari po lamang na magsalya sa EDSA Shrine Office. Maraming pong salamat at tanggapin natin ang muling pagbabasbas. Ngayong araw ng pagtatalaga ng simbahan ng San Juan Letran o Lateran, tandaan po natin ang tunay na simbahan ay hindi yung gusali na gawa sa bato, kundi yung simbahan na may mga buhay na bato. Tayo, kayo, lahat tayo nandito, mga buhay na bato ng miyembro ng simbahan ang dapat na nagpapabanal sa gusali ng simbahan. Kaya, tandaan po natin ang aral, may mahalagang gamit ang ilang saglit ng makatarungang galit. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipagdiwang na natin ang banal na Eucharistia, umayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ng muling nabuhay na Jesucristo. Salamat sa Diyos.